DRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Sa pagsimula po natin, kapanalig, napakahalaga na maisabuhay ang mga banal na salita ng Diyos. At ngayong oras, ang mensahe ay mula sa John 14, verse 12 hanggang 13 at nakasulat. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa, kaysa rito ang gagawin niya. Sapagkat ako'y paroroon sa Ama, at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Ito po nakasulat sa John 14 verse 12 hanggang 13. Tandaan po, kapanalig, mapalad ang mga taong isinasabuhay ang mga banal na salita ng Diyos sa bawat hakbang sa sanlibutan. Mensahe hatid sa atin ng Doc Alternatibo at One ASAP Movement. Doc Alternatibo Newscast. Oras na naman ang paggabay sa inyo, kapanalig, para sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog, hindi masakitin. Kung tinamaan man ang sakit, may kagalingan. Puntahan ang pinakamalapit na Doc Alternatibo branch upang magabayan sa tamang pagsunod sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV para hindi na mag-maintenance medication na synthetic drugs at may
maibalik ang malakas, malusog na pangangatawan doon sa mga simple pa lang ang iniinda o nagsimula pa lang na umakyat ang blood pressure, yung sugar ba, kolesterol, o humahapdi o humihilab lang bang sikmura, magpa-member na dyan sa branch para may magamit agad na yung simpleng nararamdaman na masolusyonan sa loob ng 4 na araw. Dahil pag nagpa-member kayo sa halagang 1,350 pesos, may free product kit na ibigay sa inyo. Nandyan na yung Fulvic Mineral. Ito yung ihalo sa inuming tubig. Kada baso ng tubig, 10 patak ng Fulvic Mineral bawat inom para masolusyonan yung mataas na blood pressure, sugar, cholesterol, uric acid, acidity, hyperacidity, acid reflux, UTI. Hindi natatama sa inyo yan. At may libre ng eye solution. Ito naman yung ipatak sa mata para panlalabo ng paningin maagapan. Unti-unting lilinaw ang paningin po ninyo at hindi na kailangan pang magsalamin. May libre rin na 5 klaseng mga Doc F capsules na magamit sa loob ng 4 na araw upang yung constipation ay masolusyonan sa loob ng 4 na araw. Then gagabayan kayo dyan sa branch kung ano yung mga dapat sundan para maalagaan ang malusog na pangangatawan. At patunay sa sinasabi natin na kagalingan na matuto sa tamang pag-alaga ng katawan na maging healthy. Narito po ang isang member na sumunod dito sa Doc Alternatibo. Sinturan pa ng Karusukan Sur, Asingkan, Pangasinan. Lubos po ako nagpapasalamat sa Doc Alternatibo kasi nung nagpa-check up po ako sa doktor, sabi po sa laboratory ko po, mayroon po akong problema po sa puso, yung palpitation ko po. Pero nung narinig ko po dito sa radyo po sa yung Doc Alternatibo sa programa po, pumunta po ako dito at nagpa-check up kay Doc Idel po. Yung mga binigay po na resita po na capsule po sa akin at saka yung mga products po ng Doc Alternatibo, inanom ko po yun. Tapos naramdaman ko na lang po yung palpitation ko na wala na po. At uminom din po ako ng yung Fulvic Mineral na pang ihalo po sa tubig. So sinundan talaga ninyo? Yes po, sinundan ko po talaga yung yung sabi niyo po. Kumusta pangatawan niyo ngayon? Mabuti na po, kuminhawa po yung pakiramdam ko tsaka yung palpitation po, nawala na po. Yun po. Sa mga nakikinig, nanonood ngayon ma'am, anong mensahe mo sa kanila? Sa mga nakikinig at saka nanonood po, subukan niyo po ang products po lahat ng Doc Alternatibo at mararamdaman niyo po na talagang totoo po, dito po makapagpapagaling po. Yun lang po. Salamat po. Prueba ng kagalingan si Ma'am DC Toralba mula dyan sa Pangasinan na napanayam po natin at talagang pinatunayan na yung heart palpitation ay nawala matapos na sinundan yung mga itinuturo natin dito sa Doc Alternatibo ng paghalo ng Fulvic Mineral sa inuming tubig kada umaga gawin at kada inom niya. Talagang religiously sinundan lahat ng mga payo na sinulat natin ay naging parte ng lifestyle niya araw-araw at bumalik ang malusog na pangangatawan. Kaya huwag mawala ng pag-asa kapanalig. Puntahan po ninyo pinakamalapit na branch ng Doc Alternatibo upang kayo magabayan sa tamang solusyon tungo sa kagalingan tulad ng inyong napakinggan. Ang Doc Alternativo Center sa Tacloban City, AMH Del Pilar Street, Tacloban City, malapit sa Divine Word Hospital sa Abuyog, Leyte, Barangay Naliburan, Real Street, Abuyog, Leyte, sa Carigara, Leyte Branch, Gantalao Building, Del Carmen Street, Barangay Baybay, Carigara, Leyte, sa Maasin City, Leyte Branch, Alcantara Street, going to PhilHealth Office, Skina Skygo, sa Naval Biliran Branch, RK Building, Hospital Drive, Castin Street, Barangay Santo Niño, Naval Biliran. Sa Sugod, Leyte, Public Market, Noven Dumalang Building, Barangay Zone 3, sa Ormoc City, Leyte, Ormoc Rizal Street, sa Catbalogan, Samar, sa 2nd floor, Rafi Microfinance, Porok 2, Barangay Canlapuas.
Ang Doc Alternatibo Branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman. Dalhin ang medical records o any laboratory result kung meron upang matulungan po kayo kung ano yung mga dapat gawin. Sundin na maangkin ang kagalingan at mahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs. Dahil didepende po kami dyan sa iniinda ninyo o anong komplikasyon meron kayo sa ipapasunod, lalo na sa cleansing program at natural megadose vitamin C IV na napaka-importanting masundan upang mahinto na safe ang mga maintenance medication na synthetic drugs. At dagdag pa na prueba ng kagalingan, natuto na sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog. Narito po ang isa sa sumusunod dito sa mga itinuturo natin sa Doc Alternatibo mula sa Baguio City. Magmula po nung pumasok ako sa Doc Alternatibo, dati ay madalas ang ilong ko ay barado lagi. Pero ngayon, napansin ko na maluwang ngayon ang paghinga ko. Hindi ako nahihirapan, hindi na barado ang aking ilong. At saka, pagdating ng gabi, napapansin ko na pag oras na ng mga alas 9, inaantok na ako. So, kung ikukumpara nyo yung pakiramdam nyo noon at saka ngayon, ano po ang mas okay? Buat nung ako'y naging membro sa Doc Alternatibo, pati yung pagdumi ko, paggising ko sa umaga, nadudumi ako kaagad. Ayan. Hindi gaya noon na mga tanghali na ako na dumudumi. Pero ngayon, paggising ko ng umaga, punta ako agad sa CR. Ma'am, pwede pong malaman ang inyong pangalan, edad at kung taga saan po kayo? Ako po ay si Marilyn Quinto, nakatira sa Asin Road, Baguio City. Yan ang prueba sa kaepektibo ng mga itinuturo natin dito sa Doc Alternatibo. Talagang sinundan ng taga Baguio City at naging normal ng pagdumi araw-araw. Wala na yung sinusitis niya, maayos ng pagtulog, wala ng insomnia, naging malakas ang pangangatawan, higit sa lahat, wala ng maintenance medication na synthetic drugs. Kaya puntahan po ninyo pinakamalapit na Doc Alternatibo branch upang kayo ay magabayan tungo sa malusog na pangangatawan. Kaya yung mga adik na sa kape dyan, eto may papayo ko sa inyo para wala ng hyperacidity, wala ng acid reflux, wala ng constipated. Anti-cancer pa ang ating kape, organic, pure herbal, walang halo to, mais, sinangag. Kaya tinawag na sara-sara corn coffee. Inumin umaga, tanghali, hapon at matulungan yung mga mataas ang blood sugar, cholesterol. Ito ang inumin na kape. Corn coffee. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ako si Mrs. Patra Carbonell. Ilang taon na, ma'am? 82. Taga-Baksil, Baknotan lang nyo. Oh, okay. Ma'am, paano po nakatulong sa inyo ang produkto ng Doc Alternatibo, ma'am? Yung corn coffee ang nakatulong din sa akin sa hyperacidity. Kaya yun ang hinahanap ko. Ako si Mrs. Patra Carbonell. Ilang taon na, ma'am? 82. Taga-Baksil, Baknotan lang nyo. Pruweba sa kaepektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Good news dahil maka-order ka na door-to-door delivery ng mga Doc Alternatibo herbal products. At kahit hindi pa member, bibigyan kayo ngayon ng 40% diskwento. Mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Ulitin kong hotline para maka-order door-to-door delivery at direkta mula sa main headquarters sa laboratory ang order ninyo. Mag-message sa 0946-967-3211. Kung gusto mo maka-avail sa mga pa-promo buy one take one araw-araw at buy one take two promo pa during seminar day, pa-member
member dyan sa Doc Alternativo Branch at daluhan ang nakaschedule na Herbal and Natural Healing Seminar para makasiguro talaga sa buy one take two promo. Narito po ang schedule ng seminar. Ngayong araw, Biyernes, ako po inyo makakasama dyan sa Baguio City Branch at nakaschedule din sa Kalibo, Aklan. Bukas, Sabado, September 16, nandyan po ako sa Lawag City, Ilocos Norte Branch magsasagawa ng seminar. Nakaschedule din sa Roa City, Capiz. Pulumulok sa South Cotabato at Mangagoy, Bislig City Branch. Sa Lunes, September 18, ang schedule ng seminar nasa Pasi, Iloilo Branch. September 19, Martes, nandyan po sa Sara, Iloilo at Bai City, Negros Oriental. Sa September 20, Miyerkules, ang schedule ng seminar, Bayawan City, Negros Oriental at Maramag, Bukidnon Branch. Pagka September 21, Huwebes, next week, ang seminar schedule nasa Dumaguete City Branch at Valencia City, Bukidnon. Pagka Biyernes, September 22, next week, nandyan sa Bacolod City Branch. Sa September 23, Sabado, next week, San Carlos City, Negros Occidental, buog sa Zamboanga, Sibugay Branch. At sa September 25, nakaschedule po ang seminar dyan sa Lucena City Branch at Katarman, Samara. Abangan ang iba pang schedule ng Herbal and Natural Healing Seminar dyan sa Doc Alternativo Branch. Ito yung pagkakataon na maintindihan ang mga tinuturo nating alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Kita ginako ang kayuhan, undergo po cleansing o vitamin C. Naging normal na po yung dugo ko at saka yung sugar ko. Undergo na po 7 days, 2 days pa lang na nasa epekto. Tibo, i-try ninyo kasi matulungan kayo sa inyong mga sakit. Ang tinid ang kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch. Narito ang seminar schedule. Ngayong September 27, Miyerkules sa Maasin City, Leyte. Matatagpuan sa Purok Tugas, Alcantara Street, Barangay Abgao, Maasin City, Southern Leyte. Going to PhilHealth Office. Ngayong September 27, Miyerkules sa Carigaral, Leyte. Matatagpuan sa Gantalao Building Door No. 1, Del Carmen Street, Barangay Baybay, Carigaral, Leyte. Beside Alberto's Pizza. Ngayong September 29, Biyernes sa Abuyog, Leyte. Matatagpuan sa Real Street, Barangay Nalibunan, Poblacion, Abuyog, Leyte. Ngayong September 30, Sabado sa Tacloban City. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Tacloban City. Ang magpa-register, makatanggap ng free Aromatic Plus Haplos. Pero ang first 20 free na matatanggap ay Fulvic Mineral at priority sa one-on-one check-up and counseling after seminar. Registration fee, 500 pesos. Doc Alternativo Newscast. Dito tayo sa pagpapaliwanag tungkol sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga paraan sa pagsagot sa mga health concerns. Narito ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas mula sa founder at inventor na si Doc Ed Dilibo. Merong health concern dito. Nagpa-vitamin C IV at cleansing program na po ako dulot ng prostate cancer. Natanggal na po yung catheter ko, ngunit ngayon medyo humina ang paglabas ng ihi ko. Ano po ang maaring gawin? Number 1, no? Kailangan mong balikan yung ginawa mo kung paano ka gumaling. May formula naman doon, sundan mo lang. Kung nasundan mo yun ng tama, ay magiging ganun din ang resulta. Eksaktong formula, nakasulat yon. Yung vitamin C intravenous, ibibigay yun sa iyo on schedule. Yung mga products, available po yan. Pagkain, pwede niyong masundan. Kasulat yan. Gamitin yung cook body ninyo para may therapeutic lugaw po kayo. Huwag bumalik doon sa nakasanayang pagkain na siyang dahilan ng sakit para hindi po babalik yung inflammation ng prostate gland. No? Delikado po yan, alam nyo yan. So kailangan nyo pong masolusyonan, no? Naturally with the formula, no? Nakasulat naman yan, naituro na natin, may mga seminars tayo sa mga nakaraang taon. So this is the technology na ginamit ng Doc Alternativo. Mga broadcast namin, hindi nagbabago yung solusyon dahil
yung katotohanan hindi naman nagbabago, no? May upgrades tayo ng konti. However, the foundation is the same. Halimbawa ng upgrades, may vitamin C IV tayo dahil nakita ko na kapag walang vitamin C intravenous sa dugo, mabagal ang recovery. Kung napapakinggan nyo kami before 2016, dahil 2016 itong vitamin C as part ng ating formulation, wala pang minimension na vitamin C intravenous. But again, the same foundation po ng nutrisyon, the same foundation ng toxicity, ng culprit ng ating karamdaman na mapapakinggan at marami pa po na inyo mapapakinggan. Libre po ang mga idea na aking binibigay. Idadagdag ko, Doc Ed, sa ganitong prostate cancer, gaano kahalaga na ipagpatuloy yung natural megadose vitamin C IV sa kanila? Malinaw na ang prostate ay nag-deteriorate taon-taon or even months by months. So, agapan, unahan, vitamin C. Kailangan yan, nutrients ng katawan at shortcut yan sa nutrients sa papasok diretso sa dugo. Unlike sa pagkain mo, iniinom mo, kung mahina ang villi ng stomach, small intestine mo, babagal at kukunti ang papasok sa dugo mo. So, it depends upon the person, Chipidel. Kung ang tanong ilang beses, depende sa pangangailangan niya. Dahil nga kapag ikaw noon ay exposed sa chemicals, may anesthesia ka, naoperahan ka, yon ang talagang kailangan. Dahil prostate, number 1, tatamaan yan. So, yan ang advice ko. Tuked, isa sa nagtanong dito, tumataas po ang kolesterol ko at nagme-maintain na po ako magdalawang buwan. Ano po ang mabuti at mahinto ko po ba ito? Ang bad cholesterol o kahit good cholesterol, ito po ay malimit na misconception ng napakarami na sakit. Actually, hindi po ito ang sakit, mga kapanaling. Ito po talaga ay depensa ng katawan. Ngunit dahil po meron po tayong kakulangan ng nutrients, ang kolesterol ay siyang pangbalanse. Halimbawa, kung nagkulang po kayo ng vitamin C, automatically magkakaroon po kayo ng fissure o sugat doon mismo sa aorta ng puso. Damodo, mamamatay po tayo kung walang pantapal. Kasi masusugatan po tayo. Ito po kasi ang epekto ng scurvy, ang sugat. So, kailangan po merong pangtapal para hindi po tayo mamamatay sa internal bleeding. So, ano ang kailangan? Kailangan po natin ang kolesterol ng katawan, pangtapal sa sugat. So, ibig sabihin, kahit umiinom po kayo ng anti-cholesterol drugs, ang ating katawan ay hindi po nagagamot sapagkat hindi po talaga gamot ang anti-cholesterol. Pang-maintain po ito ng cholesterol level sa inyong katawan. At habang umiinom kayo ng cholesterol drugs, yung mga chemical ay nagdadala rin ito ng kasiraan sa kidneys at atay dahil ang cholesterol po ay produkto ng atay at in combination ng kidneys. So hindi po talaga tama ang maintenance ng cholesterol ng ating katawan. Remember, your liver is the responsible for cholesterol production. Ang kailangan po natin para magnormal po ito, huwag kumain, uminom ng mga imbalanced foods and drinks at mga pagkaing may mga chemicals tulad ng mga preservatives dahil ito po'y subok na nagpapabagsak ng balanse ng katawan. May nagtanong tungkol sa vitamin C IV. Kailan po at saan pwede? May klaseng sakit ba na pwede at hindi pwede? Ang pupwedeng injekan or mag-intravenous ng vitamin C according to research for the past 60 years ay kahit sino, bata, matatanda, babae o lalaki. Ang isa lang na klase ng tao na hindi po pwede ay ang mga tao na merong abnormalities sa absorption ng iron. Kasi po nangangailangan ang vitamin C ng enough na iron at kapag mali po ang absorption nito, may overloading ng iron, ay nagkakaroon po ng problema. Yung mga taong may kakulangan sa iron or assimilation ng iron ay ang mga taong mapapansin na may mapuputla ang dila o mahihina ang bone marrow o may problema sa kidneys na grabe. But if the kidney is very simple pa ang problema, nagsisimula pa lang, walang problema sa kidney stones, pwede po silang injekan or mag-intravenous ng vitamin C. So, sa 1 milyon, parang 2 tao lang, Chipidel, ang posibleng hindi po pwede sa vitamin C intravenous. May nagtanong dito, Doc Ed, tungkol sa mixed in coffee po ninyo. Okay lang ba inumin ng may diabetes? Opo, hindi po kasi yan imbalanced sugar. That's very balanced. So it's really good for diabetic people. Ito po ang tatandaan ninyo, no? Energy level ang basihan. Hindi po yung sugar level na nakikita ng glucometer. Ang asukal kasi ay may mga classifications like kung galing sa prutas, fructose po.
Kung complex sugar, glucose po, or lactose po kung nandun sa milk. So ang glucometer ay tester ng glucose. So kapag kayo po ay uminom ng Mix10, ito po ay galing sa cocoa sugar, muscovado sugar na galing po sa tanim. So mahalaga po na alam ninyo na ang energy level ay normal. Wala pong problema kayo kahit ang sugar level ay mababa o mataas. Kasi po, ang normal na asukal ay hindi po nangangailangan ng hormones ng insulin para mai-convert ito ng energy sa katawan. Meaning the body can utilize the simple sugar automatically into energy. So kahit mataas ang sugar level, pero malakas ang katawan, meaning ang asukal ay nagiging energy. Kaya po, hindi dapat mabahala sa inyong glucometer test. Yung iba kasi, Doc Ed, pati yung honey, natatakot sila na inumin o isama sa tubig dahil mataas daw yung kanilang blood sugar. Well, wag matakot, no? Kasi kung sugar level ang basis ninyo, talagang mali po ang basis ninyo. Dapat ang basihan natin ay energy level o lakas ng katawan. Kung nagpapawis ka ba, malakas bang katawan mo, hindi ka ba inaantok, masarap bang tulog mo, lakas bang katawan pagkagising, at nagdudumi ka ba ng 3 times a day. So if nakuha natin ang energy level ay normal, don't worry about sugar level. So sugar level is not enough. Sugar is necessary for your body to be energized. Ang atay po ay nagko-convert ng sugar into energy. So kung sugar level ka lang, normally makikita talaga yan ng dugo, no? Sa dugo. Kasi dadaan yan sa atay. But that is not automatic na kapag mataas ang sugar level, eh mahina na ang katawan mo. Malakas ang katawan mo o ang energy level mo, kahit ano ang level ng sugar. Either low or high, you are very normal. Normal po ang absorption ng asukal into energy. So wala po kayong dapat ikabahala. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante po na makapunta kayo sa branch para makausap personally, ma-check ang physical condition at magabayan sa tamang pagsunod sa cleansing program at sa natural megadose vitamin C IV para sa kagalingan. At dagdag pa na pruweba na natulungan, nakaangkin ng kagalingan, narito po ang sumunod dito sa Doc Alternatibo. Magdalena Soriano po, Dueñas, Iloilo, 84 years old. At least I'm very grateful to God na naka-join ako ng Doc Alternativo. Well, up this time, I'm so happy because parang kabiya ko na sa buhay yung Doc Alternativo. Marami na akong nakilala, marami akong nasalubong na tao. Dahil bumibili sila ulit ng produkto. Kaya pinagmamalaki ko yung Doc Alternativo dahil sa produkto ay pag natikman, umpisa nakabili ng produkto, tuloy-tuloy na. They are also happy na ang produkto nakapagbigay ng very much benefit sa kanilang health, lalo na sa akin. Talagang mahirap pag ako nawalan eh. Bumibili ako ng B-complex, base milk, good for 1 month. Yun ang nagpapalakas sa akin. Tapos malungkot ako pag naubusan ako ng produkto. At least I'm praying na itong Doc Alternativo will be success forever and ever. Ayan, sa mga hindi pa nakapunta sa Doc Alternativo, ma'am, ano yung mensahe mo? Ay, yung hindi pa nakapunta, sikapin ninyong makapunta kayo, tsaka tingnan lang ninyo sa bawat branch para maano naman kayo, makashare naman kayo ng good benefits na natikman namin. Ayan, congratulations ma'am once again. Ano yung kumpletong pangalan, edad at taga saan? Magdalena Soriano po, Dueñas, Iloilo, 84 years old. Yan ang buhay na pruweba ng kagalingan. Si Ma'am Magdalena Soriano mula dyan sa Iloilo sa edad na 84 years old. Naging malakas ang pangangatawan, hindi masakitin, walang maintenance medication na synthetic drugs. At ngayon, naging personal business niya pa ang mga produkto ng Doc Alternativo. Nakakatulong pa sa mga kapanalig dyan sa Iloilo. Kaya sundan po ninyo ang ginawa niya para maalagaan din ang malusog na pangangatawan at hindi na rin tayo masakitin. Puntahan pinakamalapit na Doc Alternativo branch.
ang Doc Alternativo Center sa Tacloban City, AMH Del Pilar Street, Tacloban City, malapit sa Divine Word Hospital sa Abuyog, Leyte, Barangay Naliburan, Real Street, Abuyog, Leyte, sa Carigara, Leyte Branch, Gantalao Building, Del Carmen Street, Barangay Baybay, Carigara, Leyte, sa Maasin City, Leyte Branch, Alcantara Street, going to PhilHealth Office, Skina Skygo, sa Naval Biliran Branch, RK Building, Hospital Drive, Castin Street, Barangay Santo Niño, Naval Biliran, sa Sugod, Leyte, Public Market, Noven Dumalang Building, Barangay Zone 3, sa Ormoc City, Leyte, Ormoc Rizal Street, sa Catbalogan, Samar, sa second floor, Rafi Microfinance, Porok 2, Barangay Canlapuas. Kapanalig dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Puntahan pinakamalapit na Doc Alternativo Branch upang magabayan po kayo sa tamang pag-angkin ng kagalingan dyan sa iniindang karamdaman. Basta huwag hintayin na lumala pa ang komplikasyon. Hanggat maaga, magdesisyon. Ito pong inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Fidel Roderos, sumainyo ang katotohanan. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, isa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company.